Apokalipsis 2:18 hanggang 29. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig, at pananampalataya, at ministeryo at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. Datapwat mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa, at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya ay ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniwaratay sa higaan, at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapot sinasabi ko sa inyo, sa iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayunmay, ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. Ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamagitan ng isang paghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, gaya namang ng tinanggap ko sa aking ama. At sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kagaya ng lahat ng sulat na binasa na natin, simula sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, inumpisahan niya ng Panginoon sa pagpapakilala kung sino siya. Sa talatang 18, mababasa natin yan. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng anak ng Diyos. Tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo. Sapagkat bagamat ang mga tao ay anak ng Diyos, in the sense na tayo ay nilalang ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay may kakaibang relasyon sa Ama. Kagaya ng sinasabi sa Juan 1:18, na siya ay bugtong na anak. Ibig sabihin ng bugtong na anak ay walang kagaya na anak o nag-iisang anak. Bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Yan ang uniqueness ng pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Siya lamang ang nag-iisa na nagmula sa loob ng Diyos o sa loob ng pagka-Diyos. Kung literal mong uunawain, ay ang Diyos mismo ang nag-anak sa ating Panginoong Hesukristo bago pa ang lahat ng bagay. Kung babasahin natin ang pagkaanak ng Diyos ni Kristo, pumunta tayo sa Hebreo 1:2 hanggang 9. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan.
Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos, ay umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang anak, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapuputan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasiyahan higit sa iyong kasamaan. So literally speaking, pag sinabing si Jesucristo ay anak ng Diyos, siya ay buhat sa Diyos. Diyos mula sa Diyos. Tinawag ng Biblia sa Jesucristo na Diyos. Kaya't ang Diyos na Diyos ni Kristo, na Diyos na may luklukan, ay nagpahid sa Kanya ng langis ng kasiyahan na higit sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Ito'y nagpapahayag na si Jesucristo ay Diyos. Isa pa, makikita mo doon ang anak ng Diyos na may nagbabagang mata. Bumalik tayo doon sa talatang 18. Na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Pumunta tayo sa Daniel. Daniel 10, 5 hanggang 6. At kung ikukumpara natin, ipinahahayag sa atin dito ng banal na Espiritu na yung kausap ni Daniel ay ang ating Panginoong Hesukristo rin, batay sa mga paglalarawan. Tignan mo sa Daniel 10:5 hanggang 6. Aking itiningin ang aking mata, at tumanaw, at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino, na ang balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa upas. At ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilyo, at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, at ang kanyang mga mata ay gaya ng liwanag ng apoy. At ang kanyang kamay at ang kanyang paa ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso. At ang tinig ng kanyang salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. So ipinahahayag dito sa Revelation na yung nagpahayag kay Daniel ng mga hula ay yun din yung nagpahayag kay Juan ng mga hula. Ang anak ng Diyos. Dumiretso ka sa talatang 14. Ngayon naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw, sapagkat ang pangitain ay ukol sa maraming mga araw pa. Ngayon, bumalik tayo sa pahayag. Tumutukoy din ang nagniningas na mata ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang pagsisiyasat sa iglesia. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka.
At ang kanyang mga mata, verse 12, at ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy. Makikita mo na yung mata ng ating Panginoong Hesukristo na nagniningas ng apoy ay nagpapakita o nagde-describe ng kanyang paghatol. Ikumpara mo sa 2:23 na binasa natin kanina. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik sa pag-iisip at ng puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. So yung paningin ng ating Panginoong Jesucristo ay nilabawan sa Biblia na nagniningas na apoy. At yung mata ng Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao at humahatol siya sa tao sapagkat nakakakita siya ng laman ng puso. Ngayon, tatlong bagay ang makikita natin sa sulat. Una, yung mabubuting bagay na nakita ni Kristo sa iglesia. Talatang 19, nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis. Kung titignan natin itong iglesyang ito, halos kumpleto na. Ang iglesia sa Efeso, maganda ang pagkilala sa kanila ng Panginoon. Meron silang mga gawain, may pagpapagal, may pagtitiis. Kaya lang walang pag-ibig. Etong Tiatira, may pag-ibig. Kumpleto. Kung kaya't sabi pa nga ng Panginoon sa kanila, ang inyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. Ang iglesia sa Tiatira ay iglesia na umuusad sapagkat may pag-ibig sila. Ay basa natin sa banal na kasulatan, sa unang Korinto 8:1, hindi naman ang katalinuhan na nagpapatibay. Pag-ibig ang nagpapatibay. Sa Efeso 4:16, ang iglesia, kagaya ng isang katawan, ay tumitibay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya kung titignan mo ang iglesia sa Tiatira, kumpleto, umuusad. Nagmamatured ang kanilang ministeryo. Kaya lang, punta tayo sa talatang 20. Pangalawa, mayroon akong laban sa iyo. Ito mag-iisipan natin, maari pala ang isang simbahan na makukover niya lahat. Gawain, may pag-ibig, may ministeryo, may pananampalataya, may pagtitiis. Kaya lang meron pa ring pintas ang Panginoon. Kapag hindi niya namalayan, ano yun? Meron akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Anong ginawa ni Jezebel? Nagpanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makyapid. Sino ba si Jezebel? Sa lumang tipan, kung maalala ninyo, sa unang hari, 1 Kings 16:30-33, asawa yan ni Aring Ahab, o si Akab, na isa sa pinakamasamang hari sa Israel. Mababasahin natin. At lalo niyang pinalala ang kanyang paggawa ng masama nang nag-asawa siya ng babae na taga-ibang lupain, na hari ng mga Sidonyo. 16:30 ng 1 Kings. At si Akab na anak ni Omri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, na higit kaysa sa lahat ng nauna sa kanya. So lahat ng kasalanan ng mga hari noong una, nilagpasan niya lahat yun.
At hindi pa siya nakontento, 31, at nangyari nawari isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat. Si Jeroboam, isang hari din yan, na nagturo sa Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan, na siya'y nag-asawa kay Jezabel, na anak ni Etbaal, na hari ng mga Sidonyo. Alam mo, yung mga hari sa Sidon o yung Phoenicians, hindi lang yun basta hari. Kung sino yung hari nila, yun din yung high priest ng kanilang pananampalataya. High priest din yun. At kahit sa mga history at archaeology, mapuprove yun. At yumaon at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. Kaya isipin mo, kung pinakasalan niya, yung anak ng hari ng mga taga-Sidon, ng Sidon, yung anak nun, nagpapanggap din na propetisa yun, may mga panghipangitain. Pero isipin mo, yung anak ng Diyos, nag-asawa ng hindi mananampalataya at sumasamba sa Diyos-Diyosan. At itong si Jezebel, sapagkat siya ay isang propetisa sa kanyang sarili, at meron siyang sariling kulto ni Baal, siya mismo ang sumusuporta sa mga propeta ni Baal. Siya mismo ang nagpapakain. Chapter 17, verse 18 hanggang 19. Nung minsan naghanap ng pagkain ng kabayo itong si Ahab at saka yung tauhan niya, sapagkat sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta Elias, dahil sa sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, hindi mo na uulan ng 3 taon. So nagkasalubong sila at ganito ang kanilang usapan. At siya'y sumagot, hindi ko binabagabag ang Israel. Nakita ni Ahab ang propeta, di ba? Ikaw yung nanggugulo sa Israel. Ikaw yung nambabagabag sa Israel. Ikaw propeta. Sumagot ang propeta, hindi ko binabagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng inyong ama sa inyong pagkapabaya sa mga utos ng Panginoon, at ikaw ay sumunod kay Baal. Ngayon may magsugo ka at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo, at ang mga propeta ni Baal na 450, at ang mga propeta ni Asera na 400 na nagsisikain sa dulang ni Jezebel. Si Jezebel, talagang ginamit niya yung kanyang lahat ng resources para suportahan yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. So hinamon ng propeta Elias, so kita tayo sa bundok. At yung isa sa mga sikat na storya sa banal na kasulatan, paunahan sila kung sino magpapababa ng ulan, ng apoy galing sa langit. Sa madaling salita, nanalo si propeta Elias. So chapter 19 verse 1, at sinaysay ni Acab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias, at kung paanong kanyang pinatay sa tabak ang lahat ng mga propeta. Nung nakita ng Israel na nakinig ang Diyos sa panalangin ni propeta Elias, bumaba ang apoy galing sa langit. Sabi ng propeta, patayin natin ang lahat ng mga propeta ni Baal. So pinatay nila yun. Isipin mo, yung 450 at yung sumunod pang 400, pinatay nila lahat yun. Ang ginawa ni Acab, kinuwento niya sa misis niya. Alam mo ba ang ginawa ni propeta Elias? Yung mga propeta mo, pinatay niya. Na magkagayoy nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa ganitong panahon. So madaling salita, sinabi ni Jezebel sa propeta, papatayin kita bukas. Papapatay kita bukas. So ang ginawa ni propeta Elias, tumakbo. Natakot. Isipin mo, ang propeta ng Panginoon, isang araw, malakas ang loob niya. Ipinagtagumpay niya ang pananampalataya sa Panginoon. Sumunod na araw, pinagbantaan siya ni Jezebel. Siya ay tumakas para hindi siya patayin ni Jezebel.
Si Jezebel, impluwensyahan niya si Ahab. Nung isang lupain, hindi niya makuha. Ang ginawa niya, nag-imbento siya ng kaso doon sa may-ari ng lupa para papatay yun at makuha ni Haring Ahab yung lupain. Sa madaling salita, sa Biblia, pag sinabing Jezebel, masamang babae at masamang impluwensya sa hari na si Ahab. Ilang beses na si Ahab, pagka kinakausap ng propeta, nagpapakumbaba. Kaya lang, kapag kinakausap siya ni Jezebel, balik na naman siya sa dati niyang gawain. Sa katapos-tapusan ng kanyang buhay, namatay si Jezebel na hinagi siya sa labas ng bintana. Pagkatapos, inapak-apakan yung kanyang bangkay ng mga kabayo. Pagkatapos, kinain siya ng aso, yung kanyang bangkay. Masaklap ang kanyang sinapit. Ngayon, sino sinasabi ng pahayag? Na hinayaan mo si Jezebel na magturo dyan sa loob ng iglesia. Ano yung tinutukoy doon? Of course, patay na si Jezebel niyan. Lumang tipen yan si Jezebel, hindi ba? Kung titignan natin sa pahayag 17, basahin natin sa 1 hanggang 6. Merong isang paglalarawan, may isang pangitain si Juan, patungkol sa isang babaeng patutot. Basahin natin. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. Nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita, siya ay naggilalas, ako ng malaking panggilalas." Now, makikita mo din dyan sa konteksto niyan, hindi yan literal na babae. Sapagkat nakita mo sa verse 5, tinawag siyang Babylonia. Kaharian ang tinutukoy dyan. Of course, hindi yan literal na Babylonia, sapagkat sa panahon ng New Testament, wala ng Babylonia. Ang Babylonia ay isang bansa sa lumang tipan na sumakop sa Israel. Pero kapag pumunta ka sa talatang 9, ito ang paliwanag sa pangitain, verse 9. Narito ang pag-iisig na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari, at ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, at ang isa'y hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. Masyadong graphic at masyadong marami tayong kailangang ipaliwanag. Pero simplehan na lang natin na yung babae nakaupo sa halimaw, at yung halimaw yun ang Antichrist. Yung halimaw may 7 ulo, na sinasabing 7 bundok. Ngayon, yung 7 bundok na sinasabi niya, kahit tignan nyo sa Google Map, isang kaharian lang ang nasa ibabaw ng 7 bundok. Roma, the city that is on 7 hills. So hindi siya tumutukoy sa isang literal na babae, kundi isang kaharian sa ibabaw ng 7 bundok na nagtataglay ng espiritu ni Jezebel.
Yun ang tinutukoy doon. At makikita mo na sinabi ni Juan, may 5 hari, ay may 7 hari. Yung 5, patay na. Yung ika-6, nabubuhay pa. Yung ika-7, mabubuhay ng maigsi. At yun ang isang reason kung bakit naniniwala ako na ang Book of Revelation, hindi yan sinulat around 95 AD. Sinulat yan maaga-aga, around 68. Sapagkat sinabi ni Juan na may 5 hari, ibig sabihin nakakalima pa lang ng emperor ang Roma. Simula kay Augustus. Nagsulat si Juan sa ika-6 na hari na nabubuhay. Ngayon, sa tingin ko, hindi yun coincidence. At the point is, ang tinutukoy na babae dito, yung sistema ng Roma. Kung titignan mo, para yung political na government. Kaya lang hindi. Bakit? Sapagkat sinabi ng Panginoon doon, sa chapter 2 ng Revelation, na itong si Jezebel ay nagpapanggap na propeta. Ang Roma ay hindi lamang basta gobyerno. Kung hindi nagpapanggap na may mga kaalaman tungkol sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Nagpapahayag din ng mga bagay na banal. At makikita mo na yung mga doktrina, yung mga turo ni Jezebel ay niyayakap na mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi ito basta gobyerno. Ito ay isang espiritual na gobyerno na tumutukoy dito. At bumalik tayo sa ating kasaysayan. Pag pinag-aralan natin ang ating kasaysayan, simula sa pagkakatatag ng iglesia ng 33 AD, hanggang sa 312 AD, ang iglesia ay nagtiis ng maraming pagsubok, pagkamartir sa kamay ng Roma. Hanggang 313 AD, nang si Constantine ay nagkaroon ng pangitain na ang krus ang magiging tanda ng kanyang pakikipaglaban, nagiging army niya, nilagyan niya ng krus. Inisip niya na ang relihiyon ng mga Kristiyano ay ang pinakamabisang relihiyon para talunin ang kalaban. Ang ginawa niya, kanyang tinolerate ang mga Kristiyano at ginawa niyang state religion. Sa totoo niyan, may mga ibang historia na nagsabi, hindi naman talaga niya inadapt ang Kristyanismo. Kung hindi, tinolerate niya lang kasama ng lahat ng mga pagan na religion. So for 300 years, ang iglesia ay persecuted. Nang inadapt ng Roma ang Christianity para maging relihiyon nila, of course, nagkaroon ng religious freedom. Nirecognize ng gobyerno ang mga iglesia at yung mga sinamsam na mga ari-arian ng mga Kristiyano ibinalik sa kanila. Meron pa nga, nagpatayo si Constantine sa unang beses ng mga kapilya para sa mga Kristiyano. At wala nang pag-uusig. Kaya lang, bagamat magaganda yung mga nangyari, hindi na sila pinapatay, hindi na sila pinapakain sa leon, hindi na sila pinapako sa krus. Ang problema, nagkaroon ng pagkakaiba ng focus. Maraming mga maimpluwensyang iglesia, hindi na sila nakatutok sa espiritual na gawain ng iglesia at sa kalinisan ng iglesia kung hindi natuto na sila ng mga makamundong kapangyarihan at politika. At nangyari yan ng 313 AD. Maraming mga pastor na tinalikuran si Kristo sa panahon ng persecution, nagsipagbalik sila sa mga iglesia nila. Nung panahon ng persecution, iniwanan nila yung iglesia nila. Nung panahon na wala nang pag-uusig, nagsipagbalikan sila at maraming Kristiyanong gano'n. Kung kaya na kompromiso
ang kalinisan ng iglesia. Kung isipin mo, yan ang umpisa ng Roman Catholic Church. Kung isipin mo, yung iglesia sa Roma, nag-umpisa yan sa totoong iglesia. Kaya lang pinasukan ng kawardlihan. Ang mga bishop, naghari sila sa loob ng iglesia na para silang mga emperador ng Roma. Samantalang ang iglesia ng Panginoon na hindi naman siya nabuwag. Buhay ang iglesia ng Panginoon simula noon hanggang ngayon na nangahawak sa doktrina ng pananampalataya. Nagkaroon na ng huwad na Kristyanismo. Kaya kita mo, kahit sa Facebook makikita mo, sabi ng mga iglesia Katolika Romano na ang nagtatag sa kanila si Kristo, 33 AD. Sa katunayan, wala namang ibang iglesia ng panahon ng 313. Ang iglesia lang ng Panginoon. Kaya lang may mga iglesia ang Panginoon na tumalikod sa pananampalataya. Niyakap nila yung politikal na kapangyarihan na binibigay ng gobyerno. Ang mga bishop naging bayaran, naging tauhan ng gobyerno. So kalayaan ng Kristiyano na walang pag-uusig, hindi nakabuti sa iglesia. Kaya pag tinignan mo ang Roman Catholic Church hanggang ngayon, ang impluwensya niya, halos lahat ng relihiyon at denominasyon na i-impluwensyahan niya. Isang halimbawa, Baptist ka pero meron kang Christmas. Ay, di ba? Isang halimbawa yan. Isang halimbawa. Sabi mo, naniniwala ka sa banal na kasulatan. Pero mga Kristiyano, may mga pamahiin. Kaya, ang doktrinang ito na galing kay Jezebel, nakalat sa buong sanlibutan, tinawag ng Panginoon niya na malalalim na bagay kay Satanas. Pumunta tayo sa Apokalipsis 24. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sa iba na nasa Tiatira, sa lahat ng wala ng aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas. Yung palang mga doktrina ng Diablo, pwede kaming lumalim di ba? Hindi ka lang lalalim sa aral ni Kristo. Baka hindi na mamalaya ng Kristiyano sa pagiging makamundo mo, lumalalim ka sa aral ni Satanas. At yan ay isang delikadong bagay. Tandaan natin na ang iglesyang ito mukhang perpektong iglesia. May pag-ibig, may pagtitiis, may paglilingkod, may pagmiministeryo, may pananampalataya. Kaya lang hinayaan niya si Jezebel, o sa madaling salita, yung makamundong sistema na itinuturo sa mga Kristiyano sa anyo ng kabanalan. Hinayaan mo maka-impluwensya sa iyo. Tandaan natin na kahit ang Diablo nagpapanggap na anghel ng liwanag. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa darating na panahon, maraming magsisipagtalikod sa pananampalataya at magsisipagsunod sa mga mapandayang espiritu at sa doktrina ng Diablo. Meron pang isang sinasabi sa banal na kasulatan, meron silang anyo ng kabanalan, kaya lang itinatakwil nila ang kapangyarihan nito. Meron pang sinasabi sa banal na kasulatan, yaon yung tumutukoy na akala nila ang pakinabang ay kabanalan. Yan. Kaya makikita mo, maaaring tama ang doktrina natin, maaaring tama ang pagtitiis natin, tama ang pag-ibig natin. Kaya lang kung lumalakad tayo sa daigdig na to, mukha na tayong Katoliko. Yun ang ayaw ng Panginoon. Nag-search ako ng konti. At ito ang pinaka-latest. At ako'y kinalibutan. As of April hanggang May 2025, throughout the world,
throughout the world, almost 70% ang conversion sa Katolisismo. Sa buong daigdig, maraming mga young people nagbabalik sa Katolisismo. At hindi binyag ang pinag-uusapan dito, mga matatanda na nagpapabinyag sa Katoliko. 70%. And it is recent lang. Nadyaryo yan sa New York Times. See. At ang nakalagay doon, welcome home. Home, Rome, sweet home. So kung talaga iglesia sila ng Panginoon, dapat hindi sila dumadami sa huling panahon. Dapat nga na, sabi ng banal na kasulatan, sa huling araw, maraming magsisipagtalikod sa pananampalataya. Pero dumadami sila, hindi sila yun. Kita mo naman sa kanilang gawain, oo, naiintindihan ko, pag pumasok ka sa kapilya ng Katoliko, talagang mararamdaman mo ang kakaibang presensya. Sinauna, makulay, madilaw, maluwalhati, aawit pa ang choir, malaanghel. Totoo. Kaya lang, kanilang niyawakan ng dugo ni Kristo. Pero maaaring hindi tayo bumabalik sa Katoliko. Subalit gumagaya tayo sa sistema ng mga Katoliko. At hindi natin minsan napapansin, ang kalendaryo natin, kalendaryo ng mga Katoliko. Ang gobyerno natin, gobyerno ng mga Katoliko. Yung logo ng barangay natin, may Santo Niño. At hindi natin namamalayan. Sa anong paraan ang mga Kristiyano ay tinuturuang magkaroon ng espiritual na pakikiapid kay Jezebel? Paano? Meron sa Hebreo 12:16. At ito isang babala sa atin. Sa Hebreo 12:16 hanggang 15. Basahin natin ito. Alam mo yung pagkapanganay na binabanggit diyan, yan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham, ipinasa ni Abraham yung pangako niya kay Isaac. Ngayon si Isaac may 2 anak. Natural, kanino niya ipapasa yon? Sa panganay. Kaya lang, isang araw, nagutom si Esau. Mautak si Jacob. Si Jacob, luto-luto lang sa bahay. Sabi ni Esau, bigyan mo ko niya ng pagkain. Kumamatay na ako sa gutom. Mautak si Jacob. Sige, bibigay ko sa'yo to. Pero simula ngayon, ako na ang panganay. Anong sabi ni Esau? Aanhin ko yung pagiging panganay. Aanhin ko yung pangako ng Diyos. Mamamatay ako sa gutom. Nakakita ng Diyos yun. Anong tawag diyan sa banal na kasulatan? Pakiapid. Mapaglapastangan. Yung doktrina ni Jezebel na pumapasok sa mga iglesia, mas pinipili ng mga Kristiyano yung isang pinggang mani kaysa sa mga pangako ng Diyos. Spiritual na pakikiapid. Sasabihin mo, aanhin ko yan, mamamatay ako sa gutom. Aanhin ko yung pangako ng Diyos. Aanhin ko yung pananampalataya. Nakita mo yan. Verse 17. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Sa ganyang paraan ng mga Kristiyano nakikiapid sa espiritual na pakikiapid. Hindi namamalaya ng Kristiyano. Tama ang kanyang doktrina. May pag-ibig siya sa iglesia. Meron siyang pagtitiis alang-alang kay Kristo. Meron siyang pananampalataya, kaya lamang dinaan niya sa pamamaraang makamundo.
At hindi lang mga miyembro ang nagkakamali dyan, kahit mga pastor nagkakamali dyan. At sa totoo niyan, hindi yan makakapasok sa iglesia kung hindi yan pahihintulutan ng pastor. For the sake of ministry, for the sake ng gawain ng Diyos at pag-iebanghelyo, di baling makipag-compromise, ang mahalaga, makapag-share ng gospel. Isipin mo nga kung pwede yun. Sino ang pinakamalaking compromiser na relihiyon sa daigdig na to? Hindi ba mga Katoliko? O si Pope Francis, may isang beses pumunta sa mosque, nagbeso-beso doon. O diba? O, for the sake of magkaisa na tayo. For the sake of iisa lang ang Diyos natin. Iisa lang ang Diyos natin. O hindi na mamalaya ng Kristiyano. Maganda ang kanyang intensyon, pero mali ang kanyang pamamaraan. At yan na mamalayan, pinipili niya na pala yung isang pinggang mani. Samantalang gusto lang naman niya mabuhay, gusto lang naman niya makasurvive. Kaya lang, nakakalimutan niya. Hindi lahat ng material na pagpapala makadiyos. Well, ano sinasabi ng banal na kasulatan patungkol diyan? Ang iglesia ay parang isang babae na ipinagkasundo ni Apostol Pablo kay Kristo. Basahin natin sa 2 Korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y pinagpag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa isang dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Isipin mo, parang ka may anak na dalaga. Ang hinhin ng iyong anak na dalaga. Ipinagkasundo mo yan sa isang lalaki na karapat-dapat sa kanya. Bumarkada sa haliparot. Nagaya niya yung pamamaraan ng mga babae na walang kaayos-ayos sa sarili. Ganyan lang larawan. Ang iglesia kailangan niyang panatilihin ang kanyang kalinisan hanggang bumalik si Kristo. Kaya lang bumarkada kay Jezebel. Nagpa-impluwensya kay Jezebel. At ganyan dapat ang damdamin ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ako'y nagsiselos. Sapagkat inuuna niyong sanlibutan kaysa kay Kristo. Pinagpapalit niyo si Kristo sa mga bagay na pansamantala lang. Na para bagang si Kristo, pwede mong ihalin tulad sa isang pirasong hostya. 2 Korinto 6:14 hanggang 16, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan? Anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial o kay Satanas, Belial? Anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinasabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin at ako'y sa inyo'y magiging ama at aking kayong magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon na kapangyarihan sa lahat. Anong tinutukoy dyan? Huwag mong hayaan na maimpluwensyahan ka ng kasamaan ng sanlibutang ito. Sapagkat yan ang tunay na relihiyon.
Ba? O nandun na tayo. Yung mga batang walang magulang, kupkupin natin. Yung mga balo, tulungan natin. Maganda yon, pero wag mong kakalimutan yung pangatlo. At ingatan mo ang sarili mo na maging kagaya ka ng sanlibutan. Basahin natin yon sa Santiago. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Sa linya pa lang na yan, kahit sinong relihiyon pwede magtayo ng bahay ampunan. Kahit sinong relihiyon ay pwedeng kumalinga sa kanilang mga matatanda. Pero hindi lahat ng relihiyon makalalaban sa dungis ng sanlibutan. Yun lamang may mga espiritu ni Kristo sapagkat ang anak ng Diyos magtatagumpay sa sanlibutan. Hindi natin maaakay ang sanlibutan sa pakikipagkompromiso kung hindi sa pananatili sa mga orihinal na gawain at pananampalataya ni Kristo. Kaya nang sabi ng Panginoon sa Tiatira, okay kayo eh. Ministeryo, check. Pananampalataya, check. Ano pa? Pagtitiis, check. Gawain nyo, check. O pag-ibig, check. Kaya lang, hinahayaan mo na yung masamang sistema ng sanlibutan, tinuturuan ka O, hindi ba? Pumapasok sa isip mo para kang unsafe mag-isip O, di ba? Okay sana Sa susunod na mga pag-aaral natin, maintindihan mo na yung Antikristo pala, hindi yun yung Roma. Kasi, maaaring yung Roma, yun ang patutot. Pero sa chapter 17 ng Revelation, yung sinasakyan niyang halimaw, yun ang kakain sa kanya. Yun ang wawasak sa kanya. So, hindi. So, merong Antikristo na wawasak sa Roma na mas mabagsik kaysa sa Roma at parusa sa kanya ng Diyos yun. Sinabi ng Panginoon, lahat ng nakiapid sa kanya, paparusahan niya sabay-sabay. Chapter 2, balik tayo. Verse 21 hanggang 20. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ay ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang inilalatay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian. Baliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. Pag tinignan mo sa chapter 17, verse 16 hanggang 18. Chapter 17, 16 hanggang 18. Kung maalala nyo kanina, dyan natin binasa yung dakilang patutot. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapuot sa patutot. At siya'y pababayaan at huhubaran. At kakanin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan at mangagkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Isipin mo, kahit ang Diyos sovereign, hahayaan niya ang Antikristo na parusahan yung nagpasimula ng maling relihiyon sa daigdig na to. Pero sa dulo, ang Antikristo at ang Satanas, papatayin niya rin sa impyerno. Chapter 18, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ang ibang anghel na nanaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonia
at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa. Ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko." Di ba binasa natin kanina yan sa 2 Corinthians? Binasa natin kanina sa Corinthians yan, ang panawagan ng Diyos, labas kayo dyan. Kayo makisali dyan. Kaya tumawag din ang Panginoon, "Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang kasalanan. At huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot, sapagkat ang kanyang kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo at ibayuhin ninyo ang ibayo ng kanyang mga gawa. Sa sarong kanyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo." Kung ganon, kung gaano ang pagmapuri at pagkapamuhay na malayaw ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinabi na sa kanyang puso, "Ako ang nakaupong reyna at hindi ako bao at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa." Kaya't darating ang araw, ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. So papasok yan sa dakilang, sa Great Tribulation. At sasakmalin siya ng Antikristo. Ngayon, itinuturo din naman ng Biblia na ang iglesia papasok din sa tribulation at sasabihin ninyo, anong pinagkaiba nun? Ang pinagkaiba nun, eto. Ang iglesia may pangako na iingatan ng Diyos sa loob ng tribulation. Apokalipsis 3:10, "Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa." Naalala nyo ang istorya ng Exodo? Nang inilagay ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto, nandoon ang Israel sa Ehipto. Subalit hindi sila hinayaan ng Diyos na madamay sa mga Ehipsyo, kundi iningatan sila ng Diyos sa gitna ng 10 salot. May pagkakaparehas. Naalala mo sa Apokalipsis, inawit nila yung awit ni Moises. Yun din yung inawit sa Exodo, yung awit ni Moises. At makikita mo yung salot, pag binubuhos ang mga mangkok at pag tumutunog ang propeta, may pagkakahawig doon sa mga salot sa Ehipto. You see, maaaring dumating ang Panginoong Jesucristo anumang oras. Pero maliwanag sa Biblia na ang iglesia ay dapat magtiis hanggang wakas. At yan ang tanda ng kanyang pagiging anak ng Diyos sapagkat tutulungan siya ng Espiritu Santo. Pero bagamat pumasok ang iglesia sa anumang matinding kahirapan, tandaan natin ang banal na Espiritu ay palaging sumasa atin. At kay Kristo meron tayong kapayapaan. Kailangan lang ng iglesia panghawakan ng salita ng Diyos hanggang katapusan. Sa mga Bible reading natin, nakita natin kanina. Kaya nga, marami tayong paghihirap na dadanasin. Kaya lang, ang dulo nito, buhay na walang hanggan. Talaga, mahirap naman talaga. Kaysa naman,
Lumabas tayo sa kalooban ng Diyos ngayon. At pagdusahan natin yan ng walang katapusan. Ngayon, mahirap paniwalaan yun kung ang tao walang pananampalataya. Kaya nga, panghuli sa talatang 23, 25. Gayunmay ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Ang magtatagumpay at tumupad sa aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Yung espiritu ni Jezebel, sumasakop yan sa lahat ng gobyerno. At isa lang ang makakatalo dyan. Pag dumating ang ating Panginoong Hesukristo, maghahari siya na may kamay na bakal. At ang iglesia ay maghaharing kasama ni Kristo. Kung ikumpara natin yan doon sa Apokalipsis 19. At ang hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga kabayong puti at nararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iisa lang ang dulo ng pangangaral niya. Maaaring napaka-komplikado ng mga talatang binasa natin at alam kong hindi ko makukuha yan ng isang upuan. At nangangabal lang ako sa pamamagitan ng lakas na binigay sa akin ng Diyos ngayong umaga. Ngayon pa man, isa lang ang punto. Huwag tayo maging konforme sa takbo ng sanlibutan ito. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alalahanin natin ang sinabi ni Santiago 4. Santiago 4. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayaw na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipagpatay at kayo'y nakaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi natin namamalayan. Maaaring maayos ang intensyon natin, malinis ang intensyon natin, kaya lang sa dulo, sistema na ng sanlibutan ang ginagalawan natin. Imbis na pag-ibig kay Kristo sa umpisa, nagtatapos tayo sa pag-iimbot. Ang mabubuting hangarin napapalitan sa hindi pag-iingat ng mga Kristiyano at napapalayo sila sa pananampalataya. Hindi tayo nakakasamba ng maayos sa Panginoon. Ang ating mga isip ay tumatakbo ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kung saan ang takbo ng isip, doon ang takbo ng katawan. Kaya nga sinasabi sa Roma 12:1-2, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Alam mo ang problema sa pagiging relihiyoso sa panahon natin ngayon, hindi isinasama yung buong pagkatao. Pagsamba sa Diyos, espiritu lang yan. Tama. Pero ialay mo ang buong katawan mo. Diba?
Kaya uso ngayon yung relihiyoso, sa isip lang, pero yung katawan, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yan ang turo na sanlibutan. Ganyan ang mga pagano. May anyo ng kabanalan, pero walang kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating kakalimutan. Hindi pwedeng nasasanay tayo present in the Spirit, pero ang katawan hindi kasali. Ang hinihingi ng Panginoon sa atin, na isang karampatang pagsamba, iharap ang inyong mga katawan. Haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Paglaanan mo yan ng oras, ipaghanda mo. Pagdesisyonan mo. Yan ang sakripisyo natin ngayong umaga. Hindi yun basta mga offering ang dala natin sa templo natin. Ang ibinibigay natin sa iglesia, hindi lang basta material. Aral ni Jezebel yan. Binili ni Kristo ang ating buong pagkatao. Ay inaalay natin sa Diyos buhay. Paano mangyayari yun, Pastor? Simple. Verse 2, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi wallet ang kailangan ni Kristo. Ang kailangan ni Kristo, ikaw. Ito. Huwag nating kalimutan, sabi ng banal na kasulatan, ang inyong katawan, templo ng Diyos. Ay, hindi ba? Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan, ibigin mo ang Diyos ng buong, hindi lang buong isip, hindi lang buong puso, kasama pati buong lakas. Physical yun. Hindi pwede na nakakalimutan natin. Ang pagiging matapat sa Diyos, hindi lang yun sa nararamdaman at hindi lang yun sa naiintindihan. Pati ginagawa, tinitignan ng Diyos. Ilang beses natin binasa, sabi ng Panginoon, nakita ko ang iyong gawa. Diba, sa panahong ito, yan ang tinuturo ng modernong Kristyanismo na nakuha nila sa Roma. Hindi mo pwedeng hutulan yung aking gawa. Diyos lang ang nakakaalam ng aking puso. Maaaring totoo yan. Kaya lang sinasabi ng banal na kasulatan, makikilala nyo sila sa kanilang gawa. At iyan lang ang punot dulo ng pangangaral ngayong umaga. Yan ang reason bakit tayo kailangan maging matapat sa Diyos. Minsan kung masasanay tayo sa mali, hindi natin namamalaya, nagkakamali na tayo. Hindi sinabi sa atin na huwag tayo magkaroon ng transaksyon sa sanlibutan ito. Baka binibilhan natin ng pandesal, unsave eh. Diba? Diba? Totoo yun eh. Diba? Ngayon, mga amo natin sa lupang ito eh, unsave eh. Kaya lang sinasabi ng banal na kasulatan, mag-iba ka ng isip. Hindi ka pwede mag-iisip na kagaya ng unsaved. Mag-iba ka ng takbo ng pamumuhay. Nandun na tayo, nasa sanlibutan tayo. Hindi mo maiiwasan. Maaari yung kapitbahay mo, walang Diyos. Yung mga teacher na mga anak natin sa eskwelahan, maaaring hindi yan Kristiyano. Mapalad yan kung may Kristiyano tayong mga teacher. Yung pinapanood mo sa TikTok at saka sa Facebook, hindi lahat yan Kristiyano. Mag-iba ka ng pag-iisip. Hindi lahat na nakita mo doon gagayahin mo. Doon ang gagaling ang panghihina ng kalooban, panghihina ng katawan, katamaran sa gawain ng Diyos. Pero alam mo, pagka umayo ng isip natin sa sanlibutan, hindi na natin maibibigay sa Diyos yung karampatang pagsamba. Ayun ang problema. Naiintindihan natin yan. Kailangan tayong magtrabaho, kailangan tayong magnegosyo, kailangan tayong kumita ng pera. Totoo yan. Pero ang sa Diyos, may mga bagay na hindi pwedeng ibigay sa tao. Ang sa Diyos. Yan na sinabi ko kanina.
O kompromiso ko sa mga bagay na sa akin. Akin yun eh. Pero yung sa Diyos, hindi ko pwedeng ibigay yun. Sa Diyos yun eh. Kokompromiso ako. Sa 6 na araw na binigyan ako ng Diyos ng laya. Pero sa 7, sabi ng Diyos, Kanya yun eh. Oh, di ba? Sa kaperahan ko, pag may nangailangan, at meron ako, ibibigay ko. Pero ang sa Diyos, ba't ko ibibigay sa'yo? Di ba? Magsasakripisyo ako para sa sarili ko, pero hindi ko isasakripisyo ang sa Panginoon. Sa Panginoon yun eh. Di ba? Yan ang pananampalataya. Kaya, tignan mo, sa Pilipinas na to, na punong-puno ng pakikipagkompromiso ang tao. Kahit sa gobyerno, hindi mo alam kung yung mga nandun ba, sino ba sinusunod nun, yung kautusan ba, yung political party ba nila, yung boss nila sa lupa, hindi ko alam. Pero walang taong walang pinaglalaban. Tayo may pinaglalaban tayo. May batayan ng mga desisyon natin. At ang kaibahan ng Kristiyano, hindi tayo nagdidesisyon kagaya ng taong walang Diyos. Diba? Kapag tayo tumulong sa sanlibutan, pag tayo tumulong sa ating kapwa, ipinababangalan natin si Kristo. Kinabangalan natin si Kristo. Hindi natin kinukompromiso ang pananampalataya natin. Sinabi ng Panginoon, freely ye have received, freely give. Libre niyong tinanggap, libre niyong ibigay. At yan ay isang bagay, sana tulungan tayo ng Panginoon.